So noong May 22 of 2026, the US Citizenship and Immigration Services o ang USCIS released a very important policy memo with memo number PM-602-0199 na naghihigpit sa pagkuha ng green card, especially para sa mga nasa loob na ng Amerika. Ano bang ibig sabihin nito? Ang una is mas mahigpit na adjustment of status. So dati, if you were in the US under a temporary visa like a tourist or student visa or the H-1B visas, at nag-qualify ka for a green card, you could process it without leaving the US. Ito yung tinatawag na adjustment of status. Pero ngayon, the USCIS clarified na ang default process now will be consular processing. Meaning, you need to go back to your home country, like tulad sa atin sa Pilipinas, at doon na tayo mag-apply sa US Embassy in Manila. And they will only allow adjustment of status under extraordinary circumstances na pwede lang i-process in America, or kung meron kang solid proof ng strong positive equities or contribution mo sa US. And again, this is not just specifically for Filipinos, this is all other nationalities na nag-a-apply at nagpa-process ng kanilang permanent residency. Ang pangalawang effect nito would be a stricter background and social media checks. Isa ito sa new updates sa under this memo. Chine-check na nila ngayon ng mabuti ng mga immigration officers ang iyong online footprint and digital history to verify kung legit ang application mo for a permanent residency. Lalo na sa mga marriage-based petitions. Sinisigurado nila na talagang legitimate yung relationship and yung reasoning why you are applying for a permanent residency. At ang pangatlo is yung public charge rule. Mas strict na ngayon ang US government in checking the tax records and financial capacity ng iyong sponsor para ma-make sure na hindi ka magiging burden sa Amerika or aasa sa financial assistance ng US government. Now, ang second question is, sino nga ba ang qualified kumuha ng green card? So before you can apply, you need to qualify muna sa isa sa mga categories na ito. Ang una is yung family-based. Ito ay kung may petition from a close family member na US citizen, like yung spouse, parent, or child na 21 and above, or sibling o yung kapatid, or meron ka ding spouse o unmarried child na US green card holder din, they can also sponsor you for a green card. Ang pangalawa is yung employment-based. So kung meron kang US employer na willing mag-sponsor sa'yo, and you are an individual with extraordinary abilities sa iyong field or profession na hindi nila makayang i-fill within their community dahil hindi available yung skill na hinahanap nila. At ang pangatlo is yung humanitarian. Para ito sa mga asylees, mga refugees, or victims of human trafficking and abuse. So these will be available for those people seeking asylum and mga refugees na victims ng ano-anong mga issue sa kanilang bansa. At para mas maintindihan natin ang bigat nito, pag-usapan natin yung mga dalawang bagay na pwedeng makakaapekto sa ating mga kapwa Pilipino at kung ano naman mangyayari sa mga apektado nating mga kababayan. Now, ang Pilipinas ay palaging nasa top 10 ng mga bansang nakakakuha ng maraming green card taon-taon. Nasa 49,200 green cards ang nai-issue sa mga Filipino yearly. Dahil sa paghihigpit na ito, libu-libong Pilipino ang direktang tatamaan. So, heto ang mga pwedeng grupong maapektuhan. Ang una ay ang mga undocumented Filipinos. So, ayon sa pinakabagong data mula sa Migration Policy Institute, mayroong halos 300,000 o 294,000 na mga Pilipinong undocumented sa Amerika. Ito yung mas kilala bilang mga TNT. O ito yung mga nag-overstay sa US. Sila yung pinaka-vulnerable sa bagong batas na ito. Ang pangalawa naman ay ang mga legal temporary visa holders. Ito naman yung mga kabilang dito yung mga libu-libong pumapasok taon-taon sa Amerika bilang mga turista like yung B1, B2 holders, international students, at yung mga working visa as well or yung H1B or L1 visas at exchange visitors tulad ng mga guro at nurse na may J1 visa.
Ang pangatlo ay ang mga legal skilled workers. Kahit ang mga nasa dual intent visas o yung H-1B at L-1 na nagtatrabaho ng legal ay hindi rin automatic na ligtas at dadaan na rin sila sa mas mahigpit na proseso. Now, pag-usapan naman natin yung mga possibilities. Ano nga ba ang mga pwedeng mangyari sa mga apektado nating mga kababayan? So kung ang default rule ay consular processing o kailangang umuwi ng Pilipinas at mag-interview sa US Embassy sa Manila, heto yung mga nakakabahalang senaryo na haharapin ng ating mga kapwa Pilipino. Ang una ay ang panganib ng 3-year at 10-year ban. Ito ang pinakamalaking hadlang kasi dati kung nag-overstay ka sa US pero nakapag-asawa ka ng isang US citizen, pwede kang mag-file ng adjustment of status at madalas ay napapatawad ang overstay mo na hindi mo na kailangang umalis o umuwi ng Pilipinas. Ngayon, kung pauuwiin ka ng USCIS sa Pilipinas para dun ituloy ang proseso, matitrigger ang travel ban paglabas mo ng US border. So, isa sa mga kailangan nating tandaan ay kung nag-overstay ka ng higit 180 days bago ka umalis ng US, bawal kang bumalik or meron kang ban up to 3 years. At kung naman higit 1 taon ka nag-overstay sa Amerika, meron ka or bawal kang bumalik sa Amerika for 10 years. So dahil sa takot na maban ang karamihan sa ating mga kapwa Pilipino, maraming undocumented na mga kababayan natin ang baka mas piliin na lang na hindi na mag-apply at manatili na lang sa pagtatago kaysa sumubok silang maging legal na permanent resident sa Amerika. Ang isa ding possibility ay yung pagkakahiwalay sa pamilya o yung family separation. Para sa mga legal na estudyante or turista na nakahanap na ng asawa sa Amerika or employer, kailangan nilang iwan ang kanilang trabaho, pag-aaral at pamilya sa Amerika para umuwi ng Pilipinas. At dahil sa haba ng pila at backlog sa US Embassy sa Manila, ang paghihintay ng visa interview ay pwedeng tumagal ng ilang buwan o higit pa. At kaya ibig sabihin, papipilitan silang mawalay ng matagal sa kanilang asawa o mga anak. Ang isang senaryo din ay ang tighter scrutiny for IT professionals at corporate workers. So dati kasi napakadali lang para sa mga H-1B at L-1 visa holders na mag-adjust ng status dahil legal silang nagtatrabaho sa US. Ngayon, malinaw ang mensahe ng memo na hindi sapat ang pagiging legal na empleyado at kailangan nilang patunayan na sila ay may positive equities tulad ng napakalaking ambag sa community na kanilang tinitirahan sa US at critical na posisyon sa kumpanya o napakalinis na tax record para lang payagan silang tapusin ang proseso sa loob ng Amerika. At kung kulang ang ebidensya, then kailangan mong umuwi sa Pilipinas para mag-reprocess ng iyong green card application. At ang panghuli natin ay yung pagbaha ng application sa US Embassy sa Manila. Dahil lahat ng aplikante ay doon na ituturo para mag-apply ng visa, then aasahan talaga natin ang bottleneck o matinding pagbagal sa proseso sa US Embassy sa Pilipinas. Kasi ang libu-libong kaso na sana ay binubusisi sa USCIS sa loob ng Amerika, ngayon ay ipapasa na ngayon sa limitadong dami ng mga konsul sa Manila. Kaya mas lalong tatagal ang proseso. Pero ang kabuuan nito, ipinapatupad ang policy na ito para isara ang mga loopholes at piliting sumunod ang lahat sa original intention ng kanilang visa. Kaya kung pumasok ka para bumisita o mag-aral sandali sa Amerika, then dapat ka nang umalis kapag tapos na ang iyong layunin. So yun lang muna ang ating pag-uusapan sa bagong update na ito for our green card application process. If you like this video, please share and like this video and hit the notification bell for more updates in the future. Thank you guys and God bless.